Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Mga totoong krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Ang isa sa mga krimen ay nangyari sa San Manuel, Pangasinan. Ni-rape ang 10 years old na bata at pinatay pa. Ang kaso, rape with homicide. Ito ang ating isasalaysay ngayon. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Noong August 4, 1998, natagpo ang lumulutang ang walang buhay at hubad na katawan ni Rebelin sa sapa ng kulubong sa San Manuel, Pangasinan. Ang kanyang katawan ay may mga bakas ng mga pasa at mga sugat na nagpapakitang siya ay nadungisan at kalaunan ay nalunod hanggang sa mamamatay. Bata pa si Rebelin dahil 10 years old pa lang siya. Taga-poblasyon, Asingan, Pangasinan. Ayon sa pangyayari noong August 4, 1998, bandang alas 7 ng umaga, ang kapatid ni Rebelin na si Rinaldo na isang jeepney driver ay nasa jeepney terminal ng Asingan, Pangasinan. Siya ay naghihintay ng mga pasahero. Pagkaraan ng 2 oras, dumating si Rolly at inimbitahan si Rinaldo sa isang inuman. Kasama ni Rinaldo sina Rolly at isa pang nagngangalang Pasqua sa pag-inom ng Red Horse Beer sa terminal ng jeep ng Asingan. Bandang alas 12 ng tanghali, bawat isa sa kanila ay nakainom na ng humigit kumulang 4 na buti ng beer. Pagkatapos noon, sumakay sina Rinaldo at Rolly sa isang tricycle at tumuloy sa tirahan ni na Rinaldo sa poblasyon Asingan. Dito muli silang uminom ng beer at kalaunan ay natulog sa isang kawayan na higaan. Nasa loob noon ng bahay si Rebelin. Noong panahon na yon, wala ang kanyang mga magulang. Nagising sina Rinaldo at Rolly ng bandang alas 5:30 ng hapon. Pagkatapos ay humingi ng permiso si Rolly na siya ay bibili ng dilis malapit na tindahan. Ngunit nang mapansin ni Rinaldo na lasing pa si Rolly, pinayuhan niya na huwag umalis. Pero hindi pinansin ni Rolly si Rinaldo at lumabas. Sumama si Rebelin. Hindi na bumalik sina Rolly at Rebelin. Malapit lang ang tindahan dahil 40 meters lang ang layo mula sa bahay. Hinanap ni Rinaldo at ng kanyang pamilya ang dalawa hanggang Rosales, Pangasinan. Ngunit nabigo silang makita ang dalawa. Mga bandang alas 8 ng gabi, sumuko si Rolly kay Mayor Felipe Sibilihan ng San Manuel, Pangasinan. Ipinalam ni Rolly kay PO3 Randy Bergado, isang opisyal ng PNP na nakatalaga sa San Manuel, na noon ay nasa bahay ng alkalde, na may kasama siyang batang babae na aksidenteng nabangga niya sa tulay ng Aburido at maaring patay na dahil napakabilis ng daloy ng ilog. Agad namang itinurn over ni PO3 Bergado si Rolly sa himpilan ng pulisya ng San Manuel. Kaagad ipinasok ni PO3 Abilino Sande ang insidente sa police blotter. Idinitain si Rolly sa himpilan ng pulisya. Kinabukasan, bandang alas 6 ng umaga, August 5, 1998, natagpo ang lumulutang ang walang buhay at hubad na katawan ni Rebelin sa sapa ng kulubong malapit sa Aburido Bridge sa sitio Kasilagan, San Juan, San Manuel, Pangasinan. Nagsagawa ng autopsy sa bangkay ng biktima ang Municipal Health Officer ng San Manuel. Lumabas sa autopsy na ang dahilan ng kamatayan ay cardiorespiratory arrest sa pagkalunod at lumabas din na ginahasa ang biktima. Kinasuhan si Rolly sa Regional Trial Court Branch 46 Urdaneta City ng kasong rape with homicide.
Nagtestigo si Dennis Mujares, isang komentarista ng DZWN Bombo Radio at pinatotohanan niya na noong August 6, 1998 nang makapanayam niya si Rolly sa Municipal Jail sa San Manuel, Pangasinan, inamin ni Rolly na ginahasa niya si Rebelin at nahulog siya sa tulay. Ang panayam ay tape recorded at iprinisinta sa hukuman. Sa kanyang depensa, itinanggi ng akusado na si Rolly ang akusasyon laban sa kanya. Ayon sa kanyang kwento, pagkalis niya sa tirahan ni na Roy Rinaldo, bandang alas 5 ng hapon ng August 4, 1998 upang bumili ng dilis sa palengke, napansin niyang sumusunod sa kanya si Rebelin. Pero hindi na lang niya pinansin ito. Gayunpaman, nang makarating sa palengke, nagpasya siyang huwag nang bumili ng dilis. Sa halip, umuwi siya sa Binalongan, Pangasinan. Pagkatapos ay tumuloy siya sa San Manuel habang si Rebelin ay patuloy na nakasunod sa kanya. Inis na sinabi kay Rebelin na pupunta siya sa San Manuel, ngunit pinilit itong sumunod dahil gusto nitong pumunta sa bahay ni Rolly. Dumaan sila sa Provincial Road. Ngunit pagdating sa tulay ng Aburido, dumistansya siyang kay Rebelin. Gayunpaman, tumakbo ito patungo sa kanya. Habang siya ay tumatakbo, sinubukan niyang sabihin sa kanya na umuwi na, ngunit sa hindi sinasadya, nadapa at napatid, dahilan para mahulog siya mula sa tulay. Kinabahan siya at tumuloy sa bahay ng kanyang auntie Diciang Delphine at pinakiusapan itong samahan siya sa mga otoridad upang siya ay sumuko. Lumapit sila kay Mayor Sevilla ng San Manuel, Pangasinan. Nang matapos ang paglilitis, nag-render ng desisyon ang korte noong March 16, 1999. Hinatulan ang accused na si Rolly sa krimeng aggravated rape with homicide at inutusan na bayaran ang mga tagapagmana ni Rebelin ang halagang 75,000 pesos na danyos at isa pang halagang 20,000 para sa exemplary damages plus 6,425 bilang actual damages. Nag-apela si Rolly, ngunit pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon ng mababang korte with modification. Ang hatol sa kanya ng parusang kamatayan ay pinagtibay ng Supreme Court, pero may modification insofar as the civil aspect is concerned. Si Rolly ay inutusang bayaran ang mga tagapagmana ni Rebelin ng 100,000 pesos bilang civil indemnity, 50,000 bilang moral damages, 25,000 bilang exemplary damages at 6,425 bilang actual na pinsala. Mga kaibigan, sana meron kayong napulot na aral sa ating isinalaysay. Kung nagustuhan ninyo ito at sa mga katulad nitong mga video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat at hanggang sa susunod.